Good day, my name is Jolie Claire de Luna, and together with my group mates Bernal, Britannico, Karam, Cervantes, Collado, Datu, and Taronga, we gathered the insights of other people about the Pasig River Esplanade. To start off, let me discuss about the history and timeline of the Pasig River Esplanade. In 1990, the Pasig River was declared biologically dead due to severe pollution, sparking a series of rehabilitation efforts. By 2023, the Interagency Council for Pasig River Urban Development was established under Executive Order 35, and the 25-kilometer Esplanade Master Plan by WTA and PGAA was finalized. Phase 1 was launched in January 2024 near the Manila Central Post Office, followed by expansions in 2024-2025 toward heritage areas like Intramuros. As of 2025, nearly 2 kilometers have been completed, marking a step forward in the long-term vision of continuous riverfront development. Based on the responses and findings, most participants ages from 21 to 23 years old are young adult, with only one from over 50 years old. Thus, it may reflect the influence, perception, and attitude of young adults in the survey. As per sex, there is a moderately balanced distribution with 21 male respondents and 31 female respondents. Let's move forward to the question. Does the Pasig River Esplanade development affect the cleanliness of the Pasig River? The majority of the response is yes, spiking 43 out of 53 respondents with 81%. On the other hand, no has 6 out of 53 answers, while 4 people stays neutral with it depends or somehow. Now we move on to the responses of the people. So the people who answered yes, that said yes to the effect of the Pasig River Esplanade to the Pasig River, first of all, 4 people said that the local government unit has a lot in terms of the cleanliness of the Pasig River. Now, how do we say this? First of all, yung local government unit natin, sinasabi ng ating respondents that hindi lang yung mismong river or yung River Esplanade ang nagkakos ng mga madudumi or ng mga dumi, nagtatapon ng dumi dyan sa Pasig River, kundi may ikinalaman din ito sa ating LGUs or ang ating local government units. Kasi hindi lang naman ang Esplanade ang nagko-contribute sa ating sa cleanliness ng ating Pasig River. So the respondent said that hindi lang tayo dapat mag-focus doon sa Riverside Esplanade na nagkakos ng dumi, kundi hindi sa LGU din natin. Now, another one of the factors that our respondents have said is the project development. Now, when it comes to the project development, ang tinutukoy nila is yung mga project mismo ng LGUs ng Pasig River. Now, sinasabi nila na yung mga stilts, yung mga debris na nanggagaling sa mga project na yun is nakaka-disturb dito sa river banks ng Pasig River, and nakakadagdag din to sa pollution ng mismong river due to improper disposal. Now, next sa sinabi nila na directly nakaka-affect dito sa Pasig River ay hindi lamang yung Esplanade, kundi yung supervision and yung maintenance din. Since alongside the river, ang sinasabi ng mga respondents is wala naman masyadong mga basurahan or walang pwedeng tapunan dun sa gilid ng river. Kaya yung ibang mga tao is tinatapon lang talaga nila mismo sa river. So, may factor din yung wala naman kasing mga nagbabantay na mga LGUs para dun sa mga nagtatapon sa river. And
wala din silang pinoprovide na garbage bins or pwedeng tapunan ng basura ng mga tao. Kaya, ayun. Isa sa mga cause is lack of supervision and maintenance na rin. Now, isa pa sa mga ini-state ng ating mga na-interview na directly nagko-cause doon sa pollution or sa kadumihan ng Pasig River is yung mga vendors or food stalls. Well, hindi naman natin masisisi lahat ng vendors or food stalls, pero kung di yung mga ano rin, yung mga bumibili din sa kanila. Kasi, syempre, vendors, food stalls, meron silang mga ginagamit dyan, pangbenta nila, mga plastic na pinaglalagyan ng pagkain. And kagaya nung unang nasabi na problem, which is supervision and maintenance, walang mga basurahan alongside the Pasig River and hindi lang siya sa Esplanade. So, yung mga nagbebenta na yon, yung mga dumi na nanggagaling sa kanila, or like yung mga plastic, yung mga paper bags, kung ano man ginagamit ng mga vendors and dun sa mga food stalls is maaaring na itapon lang din sa river or itatapon lang ng mga tao dyan sa river. Kung minsan pa nga is yung mga liquids na hindi na nila mabenta is tinatapon na lang din doon sa river mismo. And last for the direct causes na sinasabi ng ating mga na-interview is yung visitors mismo doon sa Pasig River. So, sa kabuuan, ang pinapoint out nila is yung main cause mismo ng pagdumi ng river is yung visitors. Since sila naman yung mga nagkakalat dyan. And dahil nga nagkaroon ng spaces, kagaya nung Pasig River Esplanade, which is a public space, syempre dadami din yung mga tao, dadami rin yung mga magkakalat, and since wala nga mga trash cans na provided and wala ding mga nagbabantay, doon sa mga spaces na yon, nagkakaroon tayo ng ng mga tao na nagliliter kung saan-saan, and kung minsan pa nga is doon pa nila mismo tinatapon sa may river. Now, doon naman tayo sa mga nagsasabi na yes, may kinalaman yung Pasig River Esplanade sa pagdumi ng Pasig River, but in this case, meron tayong sinasabi nila na indirect factors na nagko-contribute sa pagdumi or sa pagdami ng basura doon sa mismong Pasig River. Now, first of all, we have the sense of ownership. Yung ibang mga tao kasi, syempre, sabihin natin, yung mga nakatira sa tabi ng ilog, meron silang sense of ownership dyan sa spaces na yan. Sabihin natin, sa likod ng bahay nila, doon yung ilog. Meron mga taong ginagawang tapunan yung likod ng bahay nila, or in this case, yung mismong ilog ng Pasig. So, ayun, merong mga taong may sense of ownership throughout the landscape na malapit sa kanila. And sa tingin nila, pwede nilang basta na lang tapunan yung landscape around them, specifically the Pasig River. Now, next naman is yung environmental awareness, na ang sabi naman ng mga respondents is nagbibigay ng environmental awareness yung mismong Pasig River. Alam nila na meron itong mga recreational spaces, mga spaces for the public, kagaya nung, ayun nga, yung Riverside Esplanade. And meron din namang mga, sabihin na natin, mga taong may environmental awareness na hindi basta-basta magtatapon dyan lang. And meron din tayong mga taong alam nila na importante yung river, na hindi dapat magkalat. So, ayun. And for the last of the indirect factors is yung aesthetics and surroundings. Now, meron tayong mga recreational spaces, kagaya nga nung Pasig River Esplanade, na pinupuntahan ng mga tao. So,
Ang sinasabi ng ating mga respondents dito is kapag meron kang spaces na magaganda, kagaya nga nung Pasig River Esplanade, merong mga tao na madi-discourage na magkalat doon or iiwasan nilang magkalat dun sa mismong space na yon. So, ang sinasabi ng ating respondents is dapat ay gandahan pa ng local LGUs ng Pasig ang paggagawa ng ating mga spaces as well as lagyan sila ng mga basurahan, ganon, para dun magtapon ng mga tao. And para na rin ma-discourage ang mga tao sa pagtatapon dun sa mismong river. Kasi pag nakita nila na maganda talaga yan, kapag hindi madumi, then madi-discourage sila na magtapon dun sa mismong river. Now, punta naman tayo dun sa mga nagsabi ng no doon sa kung directly ba nakaka-effect yung Pasig River Esplanade doon sa cleanliness ng Pasig River. Now, the first factor is mga nagsasabi ng no, hindi siya directly nakaka-epekto dahil doon sa lack of strategies para doon sa water pollution nga. Sinasabi ng ating mga respondents na meron tayong lack of technology or kakulangan doon sa mga panglinis na ginagamit ng LGU para maiwasan yung water pollution during the river development. Kasi totoo naman, wala tayong masyadong mga magagamit na technology para mapalinis kaagad yung river. And dahil na rin sa kakulungan ng strategies na hindi masyado tinututukan ng local LGUs is, ayun na nga, nagkakaroon tayo ng water pollution. Now, dun naman sa iba pang nagsabi ng no, hindi ito directly nakaka-effect, ay ang sabi naman nila is merong passive development or passive coexistence na sinasabi na kung saan or separate environment, ganon. Ang sinasabi ng respondents dito is yung sa Pasig River Esplanade, hindi siya directly nakaka-effect dun sa sa kadumihan or sa garbage dun sa may Pasig River dahil yung Esplanade daw ay may sarili silang environmental space nga. Like, sinasabi ng respondents na yung mismong vendors doon, yung mismong mga bumibili doon, or yung mismong mga bumibisita doon sa Pasig River Esplanade is sila ang responsible sa sarili nilang trash and sila na din daw ang, kumbaga, nagtatapon ng sarili nilang trash for the collection nung mga garbage trucks. And for the last part of the people that said no, sinasabi nila na yung hindi daw directly nakaka-affect yung Esplanade dahil nasa behavioral patterns daw ng mga visitors or ng mga tao na nakapalibot doon sa mismong river ang nagkukos ng cleanliness nito or like yung mga garbage sila ang mismong nagtatapon at dahil sa behavioral patterns ng mga visitor, ayun daw ang directly nakaka-effect dun sa Pasig River at hindi yung mismong Esplanade. And for the last one is yung mga tao na nagsasabi na it somehow depends or nakadepende kung makaka-apekto yung Esplanade doon sa river or hindi. Well, first, ang sinabi nila ng respondents is yung selective area of development. Ang ini-state nila dito is yung mga selective areas na kagaya nung Pasig River Esplanade, mga ganon. So, sinasabi nila itong mga fancy places na kagaya nga nitong Esplanade is pwedeng makakontribute doon sa cleanliness ng river pero hindi sila
hindi sila ang directly responsible para sa lahat ng mga garbage or para sa lahat ng dumi dun sa mismong Pasig River. As for another response that we got is yung materials and construction and yung pag-design sa mismong nakapalibot sa river as a whole ang ini-state ng isa sa aming mga respondents. Ini-emphasize ng respondent na ito yung importance ng pag-research doon sa mismong esplanade and nag-i-state siya na yung ecological conservation and protection efforts daw ng local LGUs is hindi siya for long term, kundi meron siyang mga immediate effects dun sa materials or like pag-design doon sa constructions na malalapit nga doon sa Pasig River. Now, for the fourth one na ini-state ng ating respondents is yung management and policies. So, ang pinapoint out ng ating respondent nito is yung kakulangan ng management as well as policies pagdating doon sa cleanliness ng Pasig River. Niya dito na yung pag-ayos ng itsura nung mismong riverside or yung surroundings ng river is pwedeng maka-discourage sa pagliliter ng mga tao. And for the last one is meron tayong respondent na hindi nagbigay ng clear answer pagdating dito. So, we would move on to the summary and the conclusion. So, doon sa conclusion na aming nagather is yung maintenance ng river ay meron siyang kakulangan sa pagpaplano or sa pagme-maintain ng mismong river as well as yung riverside. Kaya nagkakaroon ng mga problems with the river today. Kagaya nga nung mga nagtatapon, kagaya nung debris dun sa mga construction, and kagaya nung mga improper implementation ng ating law. Kaya hindi siya masyadong natutugunan or like nafo-focusan ng ating LGUs. And makikita natin sa survey na to na yung concept ng urban and regional planning is closely tied siya and correlated siya dito sa sa Pasig River Esplanade Development as well as doon sa mismong Pasig River. Since napakarami doon sa mga responses na aming nakuha ay nagha-highlight siya pagdating doon sa may role ng community, sa role ng mga visitors, sa role ng local LGUs, and as well as dun sa roles ng mga higher ups na dapat ay pinoprotektahan yung river. And makikita natin dito yung projects na ginagawa nila is yung sustainability as well as yung economic growth na mga projects na ginagawa nila, nakagaya nga nung Pasig River Esplanade, is nakarely siya doon sa management and doon sa supervision ng mga stakeholders nito. So, overall, nakalagay doon sa distribution sa highlights ng aming mga na interview is mixed yung opinions nila pagdating dito sa Pasig River, but in conclusion, nakakonect pa rin siya doon sa development or urban development ng ating local LGUs sa kung paano na nila mai-implement or mapapaganda pa yung mismong river pagdating sa environmental outcomes.